Amen. Welcome sa ating morning revival preview. Ang schedule natin ngayon ay week 26, day 4. Mag-umpisa na tayo. Philippians 2:6. Who existing in the form of God did not consider being equal with God a treasure to be grasped. Amen. Ito malinaw sinasabi rito na ang Panginoon natin ay umiral sa anyo ng Diyos. So merong isang kapanahunan na siya ay umiral sa anyo ng Diyos. Ito ay bago siya nagkatawang tao, siya ay nasa anyo ng Diyos. At siya ay kapantay ng Diyos. Nasa anyo ng Diyos, kapantay ng Diyos. So yan yung kanyang kalagayan bago siya nagkatawang tao. Subalit, bagamat siya ay kapantay ng Diyos, hindi niya inari o tinuring na ang pagiging kapantay ng Diyos ay isang kayamanan na dapat niyang sunggaban. Ganda. Ibig sabihin ang taas ng kanyang posisyon, kapantay siya ng Diyos, maging sa anyo, nasa kanya ang pinakamataas na anyo. Nasa kanya ang kaluwalhatian at nasa kanya ang pagiging kapantay ng Diyos. Pero hindi niya ito sinunggaban at inari ng pagiging kapantay ng Diyos ay isang kayamanan na dapat niyang sunggaban. Ibig sabihin, give up niya yan. Give up niya yung anyo na kung saan siya ay kapantay ng Diyos. So, binigyan tayo ng isang verse para dyan sa bagay niyan. No. John 14:28. I am going away and I am coming to you. If you love me, you would rejoice because I am going to the Father. For the Father is greater than I. Bigyan natin ng highlights itong word. For the Father is greater than I. Dito, mismo ang Panginoon ang nagsabi na ang Ama ay mas dakila sa Kanya. Kanina, sinabi na sila ay magkapantay. Ibig sabihin, sa aspekto ng pagiging pagkaulo ng Diyos, magkapantay sila. Subalit, ibinaba ng anak ang kanyang sarili. Kinuha niya ang anyo ng isang alipin at siya ay sumunod sa Ama. Sapagkat sa pagsasagawa, ang pagsasagawa ay sinasabi natin, ito yung ekonomiya ng Diyos. Sa pagsasagawa. Sa pagsasagawa, binaba niya ang kanyang sarili. Kinuha niya ang anyo ng isang alipin at siya ay sumunod sa Diyos. Kaya sa aspekto na yan, siya ay mababa at ang Ama ay mas dakila kaysa sa kanya. So yan ay sa aspekto ng gawain. Madalas ginagamit natin yung term na economical. Sa economical aspect, ang anak ay mababa sa Ama at ang Ama ay mas dakila kaysa sa anak. Subalit sa aspekto ng pagkaulo, pantay sila. Pantay sila. Pero sa aspekto ng gawain, economical, sinasagawa ang kagustuhan ng Diyos. Ang anak ay mas mababa kaysa sa Ama. Ang Ama ay dakila kaysa sa Kanya. So, kailangan maintindihan natin yung mga puntong ganito. Amen. So, John, okay, nabasa ko na yon. The Word of God tells us that the Lord Jesus and the Father are one. In the beginning was the Word. Just as in the beginning, there was God. The Word was God, and this Word created the heavens and earth. With God in the beginning, there was glory. It was an inapproachable glory, the glory of the Son. Amen. So ginamit dito yung salitang in the beginning. In the beginning was the Word.
Pero sa Genesis, sinabi dyan, in the beginning was God. So dito yung word, tumutukoy siya sa anak. Siya yung word. At sa pamamagitan ng salita, ang buong sansinukob ay naisagawa. So kung matatandaan nyo sa aklat ng Genesis, nang ang Diyos ay lumikha, ang ginamit niyang paraan ay ang salita. Katulad halimbawa, sinabi niya, let there be light. So salita yan, na siyang lumikha sa liwanag. At dito sinasabi na yung salita ay ang anak. So dito makikita natin yung cooperation. At malinaw na sinabi na ang ama at ang anak ay iisa. So iisa sila. At ang anak dito, meron siyang kaluwalhatian. At sinabi, yung kaluwalhatian niya ay hindi malapitan na kaluwalhatian. So, ang taas ng kaluwalhatian na yan, hindi mo kayang lapitan. Sobrang lakas, sobrang liwanag na hindi tugma para sa tao ang lumapit sa kaluwalhatian niya. Lalo pa sa kondisyon ng tao, siyempre ang tao ay natisod, ang Diyos ay merong isang kaluwalhatian na hindi kayang lapitan. So ano ba yung pinakikita dito? Dito pinakikita kasi yung ama at ang anak ay parehas sa simula. At maging sa paglikha, kasama ang anak sa paglikha, sapagkat siya ang salita ng Diyos. Amen. The Father and the Son are equal. Okay, so may term na sinabi rito, equipotent. Magkapantay. Equipotent. So magkapantay. Coexisting. Magkasamang umiiral. Hindi, walang naiiwan. Magkasama silang umiiral. Equipotent. Equipotent. Magkasabay, magkasama. Magkasama sila. Okay, ano pa? Coexisting. Magkasamang umiiral. Hindi totoo yung sinasabi ng iba na nung umiiral yung anak, hindi na umiiral yung ama. At nung panahon na umiiral yung ama, yung anak hindi pa umiiral. Parang sa kanila, nagpalitan. Nung panahon na ng anak, wala na yung ama. So, hindi totoo yun. Sila ay magkakasabay na umiiral. Ang ama, ang anak at ang espiritu ay coexisting. Magkakasamang umiiral. Okay. Tapos sabi niya, and existing simultaneously. Ano naman ito? Kanina, coexisting. Magkakasabay na umiiral. Umiiral sabay-sabay. Tapos dito naman, existing simultaneously. Ang ibig sabihin naman nito, kung nasaan yung isa, andun din yung, kung saan nandun yung ama, nandun din yung anak at espiritu. Kung saan nandun yung anak, nandun din yung ama at espiritu. Kung saan nandun yung espiritu, nandun yung ama at yung anak. Hindi sila naghihiwa-hiwalay. Bagamat sinabi yung coexisting, magkakasamang umiiral, pero hindi sila umiiral ng magkakahiwalay. Existing simultaneously, kung saan nandun yung isa, nandun din yung dalawa. Kaya ginamit natin yung term na triune. Ang salitang triune ay binubuo ng dalawang word. 3, 1. Ilan sila? Isa. Okay. Pero meron silang aspekto ng 3. Father, Son, and Spirit. Kaya kailangan maglagay ka dyan ng isang term para i-describe na ang Diyos ay isa, pero merong aspekto ng 3. Ama, Anak, at Espiritu. So yun yung ibig sabihin ng triune. 3, isa. Hindi natin dinadagdagan ng 3 sa isa. Wala na yung isa. Wala na yung 3 sa isa. Yung sa, alisin natin. 3, isa. Ganun. Bakit 3? Ama, Anak, at Espiritu. 3. Bakit isa? Isang Diyos lang kasi yan. Pero hindi mo siya pwedeng i-describe ng 3. 3 Diyos. Kailangan isa lang. At pwede mong sabihin na meron silang aspekto ng 3. Pero isa lang sila. Kaya 3, isa. Triune. Swak na swak.
Amen. Amen. Ano pa? Amen. But there is a difference in person between the Father and the Son. Okay? It is not a distinction in intrinsic nature, but in arrangement in the Godhead. Amen. So ito, kasi malalalim yung mga sinasabi sa atin dito eh. Merong pagkakaiba sa kanila pagdating sa persona. Sa persona. Pero walang pagkakaiba pagdating sa nature. Kasi sa nature, iisa lang eh. Diyos talaga ang nature nila. Deity talaga nandyan. No? Pero sa persona, may pagkakaiba. May pagkakaiba ang Ama at ang Anak sa pagka-persona. Okay. At ito ay tumutukoy sa gawain. Katulad ng binanggit natin kanina. Sa gawain, meron silang distinction, pagkakakilanlan. Ang ibig sabihin ng pagkakakilanlan, mula sa paggawa, makikilala mo sino ito. Halimbawa, siya yung nagplano lahat at siya yung pinanggalingan ng lahat. Ang Ama yan. So yan ay isang distinction. Tapos, siya yung isa na nagsagawa, na isugo para isagawa lahat ng plano ng Ama. Malinaw, siya yung anak. Kaya meron silang distinction. Isang nagplano, isang pinanggalingan, at kung ano yung pilinano, isinagawa ng anak. Kaya ang ganda ng kanilang coordination. Diba? So, Ama, anak. At lahat ng plinano at sinagawa ng anak, in-apply nino ng Espiritu. Ang Espiritong tagahatid. Siya yung flow. No? Siya yung reaching. Yun ay gawain naman ng Espiritu. Kaya para maisagawa ang buong ekonomiya, kailangan sila ay Ama, Anak at Espiritu. Hindi naman kailangan pagtalunan yan. So ang kanilang pagiging tres-unong Diyos ay malinaw, may distinction sa paggawa. Pero sa kalikasan, sa esensya, walang pagkakakilanlan, walang distinction. Iisa lang sila. So malinaw. So yan yung tres-unong Diyos. Amen. Amen. So the Bible says that the Lord did not consider being equal with God a treasure to be grasped. The Lord's equality with God is not something that He assumed by force. It is not an assertion or a usurpation because the Lord had the image of God in the first place. Amen. So, pantay talaga. Ang Godhead, ang punong Diyos, ay pantay. Equal talaga yan. Walang mataas, mababa sa kanila. Pantay sila. Ama, Anak, at Espiritu. At iisa lang sila. Subalit, yung posisyon na kinuha ng anak, yun ang mahirap. Na kailangan niyang ibaba yung kanya sarili. Kailangan niyang baguhin ang kanyang anyo. Na kailangan niyang sumunod. Lahat ito ay isang bagay na hindi ganun kadali. Para sa Diyos. Para sa Diyos. Okay. Na may pinakamataas na anyo. Dahil siya ang supremo ng buong sansinukob. Para sa kanya, ang ibaba ang kanya sarili. Pumasok sa anyo ng isang alipin. At ang sumunod para mamatay sa krus. Hindi ganun kadali. At ito yung naging position ng anak. At ito ang ating huwaran. Kaya pinapakita sa atin, anong klaseng persona meron itong isa na naging huwaran natin. Kailangan makita natin yan. Amen. So today's reading na ako. Philippians 2:5-7 forms one section
while verses 8 to 11 form another section. The first section is on Christ emptying himself. The second section is on Christ humbling himself. So dalawang mga hakbangin na sinagawa ng Panginoon. Yung isa, binasyo niya yung kanyang sarili. Ang ibig sabihin ng binasyo niya ang kanyang sarili, iniwan niya yung kanyang forma bilang isang Diyos. Yung form niya ng pagiging Diyos, iniwan niya yung binasyo niya yan. At yung sumunod naman, ibinaba niya ang kanyang sarili. So, pwede natin sabihin, yung forma na kung saan kinuha niya ang forma ng pinakamababa. So, yun yung anyo. Mula sa anyo ng Diyos na pinakamataas, bumaba siya. Kinuha niya yung anyo ng pinakamababa. At ang pangalawa, binabari niya yung kanyang sarili. Yun naman ay yung rank. Yung isa ay itsura, forme. Ang form ay ang kanyang itsura. So, binago niya mula sa mataas na itsura, bumaba siya. Pagkatapos, yun naman posisyon, ibinaba din niya. Ang kanyang posisyon bilang isang Diyos, binaba niya, nag-humble siya. Pero inuulit natin, yung kanyang esensya, yung kanyang kalikasan bilang Diyos, hindi mo pwedeng baguhin yan. Diyos pa rin siya sa esensya at sa kalikasan. Siya pa rin ang Diyos. Amen. Kaya lang, hindi mo siya makikilala sa panlabas ng Diyos. Kasi, binago niya yung kanyang forma. Kaya nung nandito ang Panginoon, malinaw na nasa anyo siya ng alipin. At malinaw na siya ay nasa isang kalagayan na binaba niya ang kanyang sarili. Kaya hindi niya pwedeng sabihin na ako ang Diyos. Na hindi siya pwede magpakilala ng ganun. Bagamat mayroong mga konting hint lang na nagpapahiwatig sa kanyang salita na siya ay Diyos, pero walang direkta, hindi direktang sinabi niya ito. Sa halimbawa, sinabi niya, ako nga. Sino ba yung ako nga? Sa Old Testament, I am what I am. Ang Diyos. Pero sa Bagong Tipan, hindi niya binanggit yung salita, ako ang Diyos. Pero sabi niya, ako nga. So, pag inalis, sino yung ako nga? Sino ba yung nagsabi ng ako nga? Ay, ang Diyos. Tapos sabi nito, ako nga. Siya yun. Kaya lang, walang, ibig ko sabihin, walang makakita niya nung panahon na yun. Di ba? So, yung mga Pharisees, sabi nila, wala ka pang 50 years old. Mas nauna ka pa kaysa kay Abraham. Sabi ng Panginoon, bago si Abraham, ako nga. Di ba? So, kung tayo, siguro, baka maintindihan natin yun. Bago si Abraham, ako nga. So, yung ako nga, bago si Abraham, yun ay si Jehovah. Si Jehovah. Kaya nga yung pangalang Jesus Jehovah the Savior. Jesus means Jehovah the Savior. Si Jehovah na naging tao para maging tagapagligtas. Pero inuulit natin, bagamat siya ang Diyos, hindi siya makilala. Kasi yung forma niya ay formang pinakamababa, alipin ito Diba? At mababa ang ranggo. Maski nung pinanganak siya, physical, wala na siyang ranggo nun Kasi yung mga hari, dapat pinanganak yan sa isang marangyang lugar. Lalo itong isang ito. Pero saan ba siya pinanganak? Sa kwadra ng mga hayop. Kaya ang baba. Pero kung naging friend mo siya nung panahon na yon, katulad ng mga apostol, pwede mong sabihin, ang aking kaibigan at kasama ay ang Diyos mismo. Amen. Okay, so, the Lord lowered himself twice. First, in emptying himself.
in the deity, in his deity, and then humbling himself in his humanity. When the Lord came down on earth, he emptied himself of the glory, power, position, and image in his deity. So ito yung pagpapakababa niya. Hinubad niya lahat. No? Kaya sinasabi rito, hinubad niya ang kanyang kaluwalhatian. Kaya pag nakita siya, walang kaluwalhatian na makita sa kanya. Ang sabi nga yung Panginoon, merong mga description na marred ang kanyang mukha. Ang ibig sabihin nito, mapanglaw ang kanyang itsura. Hindi siya mukhang Diyos. No? Unless, nung isang incident na pinakita niya yung kanyang kaluwalhatian doon sa bundok ng pagbabagong anyo. Yun, nako. Sa harapan ng kanyang mga disipulo, lumabas ang liwanag na hindi nila kayang tignan. Kaya ginamit natin yung word na transfiguration. Nang ibig sabihin, yung Diyos na nasa loob niya, nagpakita, lumiwanag, nasilaw ang mga disipulo sa kanyang pagpapakita. At ito ay ang pagpapakita niya sa darating na kaharian. Kaya sinabi rito, yung glory niya, hindi malalapitan na kaluwalhatian. Pero normally, wala ka makikitang ganun sa kanya nung nandito siya. Hinubad niya ang kanyang kaluwalhatian. He emptied himself of the glory. Okay? Ang kanyang power, hinubad niya. Isipin mo, ang kapangyarihan ng Diyos, hindi niya pinakita anong panahon na yan. Natutulog siya, kumakain siya. Diba? Kasama niya ang kanyang mga disipulo. May mga pagkakataon lang na pinakita niya yung kanyang kapangyarihan dahil may pangangailangan. Katulad doon sa dagat, sinaway niya yung unos, yung hangin, yung alon. Sino makakagawa niyan? Kaya mong utusan na pumayapa ang alon, na kung saan sa likuran ng mga malalakas na hangin at alon, nandiyan dyan ang mga masamang espiritu at ang mga demonyo. Pero sa kanyang salita, ang kanyang salita, merong autoridad, may kapangyarihan, sumunod lahat sila. Pero normally, hindi niya ginagawa yan. Di ba? Hindi niya ginagawa yan. Sapagkat sinubad niya ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang posisyon. Ang kanyang posisyon. Kung saan nakaupo yung kanyang mga disipulo, doon din siya nakaupo. Wala siyang posisyon. Hinugasan pa niya yung paa ng mga disipulo niya. Anong posisyon yan? Asan ang posisyon na maghugas ka ng paa ng mga disipulo? Ang dumi ng mga paa niya noong panahon na yon. Kasi wala namang mga espalto, simento noon. Puro lupa ang mga paa niyan. Di ba? Wala siyang posisyon. Hinubad niya yan. At ang image in his deity, ang kahayagan ng kanyang pagkamaka-Diyos ay hinubad din niya. Ito ang ating huwaran. Amen. Amen. As a result of his emptying, those without revelation did not recognize him and would not acknowledge him as God, considering him merely as an ordinary man. So, ganyan naman ang nangyari. Yung mga walang pangitain, hindi siya makikita bilang Diyos. Pero yung mga taong merong pangitain, makikita nila na itong isang ito ay ang totoong Diyos. Hindi man nila i-describe sa kanilang bibig, nadadama nila na hindi ito ordinaryong tao. Pero yung walang mga pangitain, di ba? Sabi na, ito yung anak ni Jose, na karpintero. Ang mga kapatid niya, sila James, sila kung sino-sino binanggit nila. Ang nakita nila, yung gawain ng Panginoon, ang gawain niya, hindi gawain ng ordinaryong tao. Pero sa kanila, siya ay ordinaryong tao at kilala niya yung pamilya niya. Siya ay anak ni Maria. Yun ang alam nila. So walang magsabi na ito ang Diyos na nagkatawang tao. Ito ang Misaya. Walang nakakakilala sa kanya. Maliban na lang doon sa merong revelation. Katulad ni Pedro
nung tanungin siya ng Panginoong Yesus, sino baga ako? Sino baga ako? Sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Wow! That is revelation. Revelation yan. Na sa kabila ng panlabas niyang anyo, wala siyang posisyon, kapangyarihan, no? At hindi niya binabanggit kung sino siya. Meron pa rin mga tao na merong vision na makilala siya at magdama na hindi ito ordinaryong tao. Amen. Pero ang emphasis natin dito, mga kapatid, ay yung kanyang pagiging mababa. No, na dinala niya ang kanyang sarili sa kababaan. Na ito ay ginawa niya ng kusa. Kusa ito. Tandaan natin, ang tres unong Diyos, Ama, Anak at Espiritu ay pantay. Kung ayaw niya, sino makakapilit sa kanya? Pantay sila. Ibig sabihin, ito ay isang desisyon na dinesisyonan mismo ng anak na ibaba niya ang kanyang sarili, hubarin niya ang kanyang posisyon, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos at sumunod sa kalooban ng Ama. Yun ang isang maganda rito. Hindi ito sakpilitan. Katulad natin, kayo, ako, lahat tayo. May mga bagay na hindi naman kailangan ipilit sa atin, pero gusto natin gawin. Diba? Ang mga believer na tumahak sa landas ng Panginoon, may mga pagkakataon na pwede silang kumita ng salapi, pwede silang sumikat, diba? Pwede silang maging tanyag sa kung ano mga field na meron sila at mga talino. Katulad nila Brother Lee, Brother Nee, ang tatalinong tao. Pero mas pinili nila ang landas ng Panginoon. Pinilit ba sila? Hindi. Ito ay mula sa kalooban nila with a strong will na tinahak nila ang landas ng Panginoon. At sumunod sila sa Diyos. So para sa akin, ang isang ginintoang aral na pinapakita dito ay ang pagbababa ng sarili at ang pagsunod, pagtalima. So ito yung kagandahan ng ating huwaran. Amen. In the Godhead, the Lord voluntarily chose to be the Son, submitting himself to the authority of the Father. Hence, he said that the Father was greater than he. The Son's position was a voluntary choice of our Lord. In the Godhead, there is full harmony. In the Godhead, there is equality. Yet, it is happily arranged that the Father should be the head and that the Son should submit. The Father became the representation of authority and the Son became the representation of submission. So, dalawang posisyon. Yung Ama, siya ang nandun sa posisyon ng authority. Yung Anak, nandun sa posisyon ng submission. At ang ating pattern, hindi yung Father na nandun sa posisyon ng authority. Baka magkamali ka. Baka ang kunin mong pattern, yung Ama, nasa authority. Ako ngayon ang authority ng buong Ecclesia. So, hindi yan ang pattern. Ang pattern natin ay yung Anak na kusang loob niya na kinuha ang posisyon ng submission sa Ama. Yan ang pattern natin. Baka magkamali kayo. At ito ay tinanggap niya at voluntarily, kusang loob niyang kinuha nang walang pagpupumilit. Kinuha niya yan. Kaya ang tres unong Diyos, ang pinakamagandang harmony sa buong sansinukob. Kaya nung binanggit ng Panginoong Jesus sa John ang tungkol sa pagkakaisa,
ang pinakita niyang pagkakaisa ay ang pagkakaisa ng tres unong Diyos. Ngayon, mag-usap tayo tungkol sa oneness. Ano mang oneness natin dito sa church? Dapat umabot sa oneness ng Father, Son, and Spirit. Harmonious. Walang nagrereklamo, walang umaayaw, walang pasaway. Pantay-pantay, pero nabuo ang isang harmony sa kanila. Wow! Diba? So yan yung pinakikita sa atin. Amen. The Lord's submission is not a simple matter. So pakinggan nyo to. Yung pagpapasakop ng Panginoon ay hindi simpleng bagay. The Lord's submission is more difficult than His creation of heavens and the earth. In order to submit, He had to empty Himself to all the glory, power, position, and image in His deity. He also had to take the form of a slave. Only then could He receive the qualification of submission. Hence, submission is something created by the Son of God. Amen. So, yun yung sinasabi ko. Ang pinakamahirap na role ay kinuha ng anak. Kaya nga pinili yung anak na maging pattern natin dahil mahirap yung role niya. Kaya huwag niyo isipin, mga kapatid, okay, na itong gusto ng Diyos para sa atin ay madaling bagay. Hindi ito madali, pero ito ay sinagawa ng anak. Diba? Kaya sabi sa atin, yung kanya submission, mas mahirap pa kaysa sa paglikha ng langit at lupa. Tandaan nyo, yung nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ito ay simple lang naman. Mula sa kanyang bibig. Mula sa kanyang bibig. Kaya ang Diyos ay isang Diyos na kaya niyang tawagin ang mga bagay na hindi umiiral, na umiral. Sa salita. Sa salita lang. Wala namang effort. Pero, nung siya ay gumanap bilang hain ng Diyos, bilang kordero ng Diyos, at sinagawa niya yung gawain ng redemption, hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali. Kailangan niyang ibasyo ang kanyang sarili. Iwanan niya ang posisyon at imahen na pinakamataas sa lahat. At pumasok siya sa pinakamababang posisyon. At ito ay ang anyo ng alipin. At kailangan gawin niya ito upang maisagawa naman niya yung susunod na gawain. Yun ay ang pagsunod sa pag-aatas ng Ama na siya ay mamatay sa krus. So, bago siya mamatay, bumaba muna siya. Nilagay niya yung sarili niya sa isang anyo ng pinakamababa. Kung hindi niya ginawa yan, hindi siya kwalipikado na mamatay sa krus. Naintindihan niyo ba? So, ganun yung nakikita ko dito. Hindi ito yung mula sa langit na Diyos na nasa kanya pa yung kaluwalhatian, yung anyo, yung posisyon, yung kalakasan, biglang pumunta siya sa krus. Hindi. Kailangan dumaan muna siya sa isang proseso na kung saan, hubarin niya muna. Hubarin mo muna yan. Yung posisyon na yan. Yung anyo na yan. Hubarin mo muna yan. At nahubad mo, bumaba ka ngayon sa isang posisyon na wala lahat. Kapangyarihan, kaluwalhatian, at ang kanyang itsura. At mula dyan, sumunod ka. At gawin mo ang pinakamahirap na bagay na dapat gawin ng isang tao. Yun ay ang mamatay sa krus. May tao ba na papayag mamatay sa krus? Hindi, yung mga kriminal ayaw mamatay eh. Lumalaban pa sa korte yan eh. Ginawa na nga nila yung krimen. Kukuha pa sila ng lawyer. Tapos sa court, sasabihin, guilty? Sasabihin niya, hindi ako guilty. Lalaban pa siya. Guilty na siya. Pero ang Panginoon, walang kasalanan. Wala siyang ginawang kasalanan. At ito ay isang gawain
na inatas sa kanya ng Ama. Ng Ama. Na siyang nagre-represent ng authority. Ang merong authority ay ang Ama. Kung ano ang kanyang kalooban, gagawin ng anak sapagkat siya ay nasa posisyon ng submission. Ang hirap. Ngayon, gusto niyo pa bang maging pattern ng Panginoon? Mag-isip kayo. Amen. Amen. When the Lord came down on earth, He dropped authority. Okay, tama. When the Lord came down on earth, He dropped authority on the one hand and picked up submission on the other hand. He set His heart to become a slave, to be restricted in time and space as a man. Amen. Amen. So, sabi dito, binitawan niya ang autoridad na nasa kanya. Binitawan niya yan. Sino bang tao ang bibitaw sa autoridad? Kaya nga nagpapakamatay ang tao sa politika para makakuha ng autoridad At liko na, buong bansa, hihimagsik na, bumaba ka na, So hindi ako politiko Ginagamit ko lang itong illustration na ito. Bumaba ka na. Hindi, awak pa rin. Pero ang Panginoong kusang loob, wala naman siyang pagkukulang, wala naman dahilan para personally bitawan niya. Binitawan niya yan. At dinampot niya ang posisyon ng pagsunod. Pagsunod. Kaya, alam niyo kasi dito sa sa topic natin ngayon, ang nakita ko, ang pinakamataas na bagay na gustong i-recover ng Diyos ngayon ay ang pagsunod. Bakit naging fallen ang tao? Sapagkat sinuway niya ang Diyos. Alam niyo ba, ang unique na kasalanan ng tao, hindi naman siya pumatay o nagnakaw o nagsinungaling o ano. Hindi. Simple na hindi niya sinunod ang Diyos. At ito ay nagbunga ng pagkatisod. Isip niyo ba yan? Parang sa iba, ang hindi pagsunod, simpleng bagay lang yan. Halos wala ngang kaso na dinidemanda yung mga hindi sumusunod Karamihan, yung mga hindi sumusunod, tinatanggal lang sa trabaho, pero hindi na kinakasuhan yan. Hindi na dadalhin sa korte. Disobedient. Dapat makulong. Wala. Parang sa tao, simple lang ang hindi pagsunod. Pero, ang hindi pagsunod ng tao ay nagbunga ng pinakamatinding trahedya sa buhay ng tao. So kung matatandaan ninyo, pagbabalik ka sa aklat ng Genesis, ang linaw. Sabi ng Diyos, itong bunga na to, wag mong kakainin. Sapagkat pag kinain mo ito, siguradong mamamatay ka. Andun ang utos, instruction, babala, ang linaw na sinabi ng Diyos. Ang nakakalungkot, sinuway pa rin ng tao. Kaya ano ang tao? Disobedient ang kanyang unang kasalanan. Pero itong hindi pagsunod, ni-recover ng Panginoon nang dumating siya. Hindi lang basta pagsunod ang ginawa ng Panginoon. He became obedient even unto death. Yung Diyos, sinabi niya, huwag mong kainin, simple lang yan, huwag kang kumain. Ano ba naman, dami naman makakain. Yung pakakainin mo, huwag mong kainin yan. Ganun lang kasimple. Madaling sundin. Pero kung sabihin ng Diyos, kailangan mo mamatay, sumunod ka sa akin, medyo ang bigat niya. Di ba? Kaya ang tao, hindi sumusunod sa Diyos. Alam niyo ba? Maski sa buhay natin ngayon, ang daming bagay sa buhay ng tao na hindi natin sinusunod ang Diyos. Maski mga unbeliever, sinabi ng Panginoon, ang manampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Pero hanggang ngayon, ang dami pa rin ayaw sumunod. Diba? Nakakataka. Bakit ganyan katigas ang ulo ng tao? Oo, nanampalataya. Oo, nanampalataya. Sabi mo, mabaptize ka, sabi ng Panginoon
Ayan. Yung iba, tumanda na, ayaw pa mabaptize. At may mga nakita ako, hanggang pumayapa sila, hindi na bautismohan. Ganon katigas ang tao. Oh. Pero wala akong magawa dyan. Ako sinasabi ko lang yung totoo. Ang obedience ng Panginoon o ang obedience ay nirecover ng Panginoon. At dinala niya ang kanyang sarili sa tao para maging isang huwaran. Kung ikaw ay totoong nabubuhay at lumalakad sa Panginoon, ang iyong obedience ay katulad ni Jesus. Kanyang klaseng obedience. Oh. So kaya, sino ang pattern mo? Ang Panginoon. Di ba? Amen. Amen. The Lord humbled himself, becoming obedient. The obedience in the Godhead is the most wonderful thing in the whole universe. Di ba? Obedience na ginawa ng Panginoon, ang most wonderful obedience in the whole world, in the whole universe. He became obedient unto death, even the death of the cross, a painful and shameful death. Masarap ba mamatay sa krus? Hindi. Masakit yan. Kasi ang death sa cross, mga kapatid, pagkatapos mamatay ng Panginoon sa cross, na-discover ng Roman government, sobrang lupit ng kamatayan na ito. Inabolish agad nila yan. No. Lahat kasi ng mga death penalty, mga kapatid, ay nagre-resulta ng death. Pero merong mga death na talagang sinadyang malupit. Sinadyang malupit. Papatayin ng tao, i-execute. Pero hindi gagamit ng ordinaryong paraan ng pag-i-execute. Diba? Ang iba gumagamit ng firing squad. Yung iba binibeheaded nila yung tao. At may panahon pa, ginagamit yung mga guillotine. Alam niyo ba yung guillotine? Iwawasakin yung katawan mo, hihihilahin yan. At yung iba naman, yung mga martyr, pinatay sila sa malulupit na kamatayan. Meron sinunog ng buhay. Ano pa? Merong nilagay sa kumukulong mantika. Nabasa ko yan. Lahat ng mga kalupitan ng iba't ibang uri ng kamatayan. Merong binibigti hanggang mamatay. Pero nung mapag-aralan ito ng iba't ibang pamahalaan, sabi nila, huwag natin gawin yung mga ganyang malulupit na kamatayan. Kaya nauso yung lethal injection. Pero ang Panginoon, babalik tayo, namatay siya sa pinakamalupit na kamatayan. May karangalan, hindi, pinakanakakahiyang karangalan. Sabagat ang nilalagay sa krus ay ang mga kriminal na nakagawa ng heinous crime. Kaya curse yan sa mata ng mga Jew. Obedient, even unto death. So, pakinggan nyo to. He became obedient unto deaths, even the deaths of the cross, a painful and shameful death. In the end, God exalted him to the highest. Wow! Wala nang tataas pa. Ang Panginoon namatay sa pinakamalupit na kamatayan, sumunod siya dyan. At pinakanakakahiyang kamatayan, sumunod siya dyan. Pero dahil dito, sa 3-1 Diyos, mga kapatid, siya lang ang isa na itinaas sa pinakamataas na posisyon. Tinaas siya sa pinakamataas na posisyon. Kaya sinasabi, sa pangalan ni Jesus ngayon, lahat ng tuhod ay luluhod. At ang dila ng tao, maghahayag, magsasabi na si Jesus ang Panginoon. Diba? So, ang lahat ng taong nagpapakataas ay binabagsak. Ang nagpapakababa, itinataas. Ngayon, sa loob ng Eklesiya, tayo lahat, mga Kristiyano, huwag mong takakin yung daan ng pagmamataas, pagiging somebody, babagsak ka dyan. Si Satanas, dating mataas. Di ba?
Ang taas ng posisyon ni Satanas. Lucifer. Okay, the morning star. Diba? Yan ang kanyang pangalan. Sapagkat siya ang una sa mga nilikha ng Diyos at binigay sa kanya ang pinakamataas na posisyon. Pero, tinaas niya yung kanyang sarili ng mataas. Pinantay niya yung sarili niya sa Diyos. Alala niyo yung sabi niya, I will be like the Most High. Ibig sabihin, kapantay ko na ang Diyos. Dahil tinaas mo ang iyong sarili, binagsak siya sa pinakamababa. Ang tumataas, bumabagsak. Ang Panginoon, bumaba siya sa pinakamababa, tinaas siya sa pinakamataas. So, wag kang malinlang. No, so mga kapatid, wag nating habulin yung mga ganyan. Panahon na ito, wag tayo maghabol ng mga ganyang bagay. Maski sa mundo. Kaya ayoko yung mga believer na tumatakbo sa mga kung ano-anong posisyon. Marami namang hanap buhay. Pasensya na kayo. Oh, pasensya na kayo. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, ang higit na naglilingkod, okay, ay tinataas. Ang higit na nagpapakababa, tinataas. Maring itong panahon na ito, hindi ka pa itataas. Hindi ito panahon ng pataasan. Pero pagdating ng kaharian, diyan mo malalaman kung sino ang totoong dapat itaas. Amen. Because the Lord created submission. So yung submission pala, creation yan. Ang Panginoong Jesus ang lumikha ng submission. Siya yung original at source ng submission. Wala tayo niyan. Huwag mong hanapin yan sa sarili mo. Huwag mong ipilit. No? Kung gusto mo na submission, kailangan kunin mong Panginoon bilang pattern mo. Amen. No. Because the Lord created submission, the Father became the head to Christ in the Godhead. Both authority and submission were established by God. With Christ, there is the principle of submission. Those who accept submission are accepting the principle of Christ. So, ang ganda nito. Ang prinsipyo ni Kristo sa panahon na ito ay submission. Ang kabaliktaran nito ay rebellion. Ang mga hindi nagsasubmit ay nagiging rebelde. Amen. Those who accept submission are accepting the principle of Christ. Hence, those who are filled with Christ will be filled with submission. Gusto mo ba mag-submit? Be filled by Christ. Gusto mo tahakin ang daan ng submission? Be filled with Christ. Gusto mo mag-isip ng submission? Be filled with Christ. Gusto mo ba na ito ang iyong maging buhay? Be filled with Christ. Because Christ is our pattern. So ngayon mga kapatid, unti-unti na nakikita natin itong topic na ito. Na kung saan sinasabi sa atin na si Kristo ang ating huwaran. So last part na ako. Ito. Today many ask, why do I have to submit? Bakit ako kailangan mag-submit? They also ask, why do I have to submit to you? I am a brother and you are a brother. Actually, men do not have a right to say such things. Christ represents submission, a perfect submission. Just as God's authority is perfect authority, today some think they know authority, but they do not know submission. Amen. Maraming tao, they know authority, but they do not know submission. Amen. So, kung pag-uusapan natin ang bagay ng sino ba ang dapat mag-submit, sino ba, ito ay isang nakakahiyang topic. Dapat ito ay isang kusang pagsasagawa ng Panginoon tungo sa loob natin. Kaya sa Ecclesia, minsan nadidinig ko kung sino yung mas mataas eh. Nakakahiya eh. Sabihin, kami ay mas mataas, mas may autoridad kaysa sa inyo. Iko-quarantine namin kayo pag hindi kayo maayos. Oh, ayoko marinig yan, yung mga salita ganyan.
Hindi ko sinasabing walang quarantine. Pero ang salitain, ang mga salitang ito, na kayo ay mataas, kaya kayo ay magpo-quarantine. Sa akin, ito ay isang shameful words. Shameful words ito. Mag-ingat tayo na mag-claim ng salita o magbitaw ng salita. Tayo ay mas mataas. Huwag natin sabihin yan. Ang maganda, huwag mong isipin yan. Mapuspusan ka ni Kristo araw-araw. Panginoong Jesus, ang kanyang kaisipan, maging kaisipan natin. At ang hinahanap natin ay ang pagsunod. Ito ang natatanging pagpapala ng Panginoon sa panahon ngayon. Ang kunin siya bilang ating huwaran. Ang isa na nagpakababa sa pinakamababang posisyon at ang isa na sumunod hanggang sa kamatayan ng krus. Yan ang ating huwaran. Amen. Amen. Salamat, Panginoon. Ikaw ang aming huwaran. Ikaw na isa na bumasyo sa iyong sarili. Binitiwan mo ang posisyon mo, ang iyong kalulatian, ang iyong kapangyarihan. Panginoon, ikaw ay nagpakababa at namatay sa krus upang tugunan ang kahilingan at ang autoridad ng Ama. Panginoon, salamat ikaw ngayon ang isa na nananahan sa amin upang maging huwaran namin. Araw-araw, ninanais na kami ay mapuspusan mo. Panginoon, puspusan mo kami upang maging huwaran ka namin. Kung ano ka, maging ganun din kami. Salamat, Panginoon. Amen.